Wednesday, O God, about prayer, about faith, Panginoon, how we will improve our faith, Panginoon, para sa aming mga panalangin, O God. Some of us really nagiging ritual na lang to, Panginoon. Our prayers is parang mga recitation na lamang, Panginoon. We don't want that to happen, O God. And you've been using these verses, these chapters, to remind us how prayer works, Panginoon, especially sa panahon ng aming mga grandfathers, Panginoon, mga propeta before, O God. Remind us, ilayo mo kami sa anumang uri ng maling doktrina o maling interpretasyon, at ikaw po ang mapapurihan sa lahat ng aming pag-aaralan. In Jesus' name we pray. Alright, the title of the sermon is Faith That Stands When the World Bows. Okay, so alam natin ang kwentong to. Faith that stands when the world bows. Okay, ang kwento nito ay alam natin, and we've read this a couple of times. I know some of you already know the story about Daniel. And Daniel, if you remember, when Daniel lived in Babylon, a land of compromise and idolatry. Ang Babylonia po ay isang lugar na puno ng idolatry, ano? And yet, ano nangyari doon sa kwento? Itakal muna natin yung kwento kasi alam na rin naman natin ang kwento dito. Yet, he stood firm for God. Remember, in Daniel 6, the decree was signed forbidding prayer to any god except King Darius. So of course, ito po ay patibong, kumbaga, patibong po ito para si Daniel ay makulong. Remember, a couple of times, pinagplanuhan siya kung paano siya makulong para mapunta siya sa leon at mamatay siya. So ito na nga yun. But Daniel refused to bow to fear or favor. He chose faith over convenience. In a world where faith is often tested, Daniel shows us what true devotion looks like. Amen. Nakikita niyo ba kay Daniel ang tunay na devotion? Unang-una, hindi niyo kilala si Daniel kung hindi remarkable ang mga ginawa niya, di ba? Even a very baby Christian, alam na agad ang kwento ni Daniel. Ang kwento about dun sa lion, ang kwento about na hindi niya bow, di ba? At saka ang kwento ng kanyang mga kaibigan sa tinapon sa apoy. Ang daming famous kwento sa Daniel. So, this world na faith natin ay palaging natitest. Gagayahin ba natin si Daniel na nagpakita ng true devotion, nagpakita ng consistency, nagpakita ng courage and Christ-centered decision sa kanyang buhay. I want you to think about Daniel right now kasi hindi niyo po mauunawaan yung mensahe hanggat hindi niyo iniisip si Daniel. Tingnan niyo yung mga katangian ni Daniel. Yung devotion niya, yung consistency niya, yung courage niya. Lahat yun ay ingredients para magkaroon siya ng pananampalataya na kagaya ng pinag-aralan natin na kahit kagaya lang ng mustard seed, kayang makapagpalipat ng mountains. I'll give you 4 points. We won't take time, don't worry. Okay? Alam ko iba sa inyo gutom na. Alam ko iba sa inyo inaantok na. Gutom na ako yun, gutom na. Si Elijah rin gutom na. So, point number 1, okay, para isulat nyo. Point number 1, okay, matutulog True faith remains steadfast under pressure. True faith remains steadfast under pressure. Yung ginagawa kong point, I still remember yung
turo ni Pastor Cornelio. Every point is biblical truths already, and even on the point itself, um, I hope magmark to sa isip nyo, no? The point itself na ang tunay na pananampalataya ay steadfast kahit nasa pressure. Di ba? Pressure. Ang mayroon kasabihan na yung pressure daw is nagpapalabas ng tunay na ikaw. Pressure will force us to show ano ba talaga tayo, who really, ano ba ang kaya nating gawin. It brings fruit ng bunga nung ano talaga ang mayroon tayo. Pressure, Sa trabaho, pag nape-pressure tayo, lumalabas yan. Pag, di ba, pagbabanjing-banjing lang tayo, walang nangyayari. Pero pag nape-pressure tayo, lumalabas, lalo na pag mga Pilipino, pag ang Pilipino napagsabihan na, biglang nagiging napakagaling, napakabilis. Bumibilis yan sa mga trabaho. Pang typical na Pilipino, I'm not talking sa lahat ng mga Pilipino. So, pressure, dito sa talatang ito, sa Daniel chapter 6 verse 10, sabi dito, now when Daniel knew that the writing was signed, so there was a pressure. Kasi mayroong sinelyuhan na kasulatan. Daniel was aware of the cost, yet he prayed anyway. Bawal daw mag-pray, kundi mag-pray lamang dun sa ginawang Diyos-Diyosan nila. Di ba? Alam niyo po mga kapatid, faith that only works when it's easy is not faith at all. True faith stands when it's tested. Okay? Ang totoong pananampalataya po, makikita yan pag tinitest na. Kasi kagaya na palagi sinasabi natin, ang bilis lang maniwala, ang bilis lang karoon ng trust pag maganda yung mga nangyayari. So, pagkagaya nito na may pressure na, and come to think about the pressure here, it's your life. Sige nga, dito sa UAE, when the laws, culture, or people challenge your convictions, kung bawal ang ganito, bawal sumamba, ganun na lang, di na tayo sasamba. Bawal mag-gather ang mga Kristiyano. Dun lang sa Catholic Church pwede pumunta. Di ba? Yun lang ang license eh. So di na tayo mag-gather. Okay? Ang license lang, mga priest, mga pastor, walang license. So di na tayo mag-gather, di na tayo mag-follow ng doctrine. Magbubulag-bulagan na lang tayo dun. Okay? So, dun nakikita, nakikita yung tunay na natitest yung tunay na pananampalataya. Anong sabi sa 1 Peter chapter 1 verse 7? The trials of your faith being much more precious than of gold that perisheth. Mas mahalaga pa daw yung gold na patay tayo magkaroon ng mga gold, Sabi ng Biblia, mas mahalaga pa yung trial ng faith nyo. James 1:12, blessed is the man that endureth temptation. Mapalad ang tao na kayang i-overcome ang temptation, ang mga trials. Di ba? Si Daniel, mga kapatid, buhay niya po ang kapalit dito. Daniel didn't need to feel brave. He simply trusted God more than he feared man. Mas takot si Daniel sa Diyos kaysa sa tao. At ito pala yung nasasabi. Nung ako ay naligtas, talagang grabe yung takot ko sa Diyos.
iniwanan ko yung mga barkada ko, even yung family ko. Hindi na ako umuwi. I mean, dogmatic kasi yung approach ko that time. Kaya sabi ko, hindi naman sila born again that time. Hindi sila naniniwala kung same sa akin paniniwala. There was a time na hindi na talaga ako umuwi. Doon na lang ako palagi sumasama sa mga born again. And kasi tumatak sa akin yung verse nga na I rather obey obey ko daw yung God kaysa yung man, yung tao. So, kung hindi mo daw kayang yung pag-aaralan nga natin sa Sunday, yung text ko about sa mga sino yung tunay natin na mga kapatid. At kung hindi mo kayang itakwil ang yung mga kamag-anak para mag-obey sa Panginoon, if you remember that verse sa New Testament, na hindi ka worthy. 'Di ba? Yung mga verse na ganon ay parang that time is hindi ko alam kung paano siya i-apply. So basta hindi na ako mas pinapakinggan ko na yung mga suggestion ng mga ka-churchmate ko kaysa sa magulang ko. Buti na lang talaga naging Baptist ako. Kasi may kailangan din talaga ng proper application ng mga nababasa natin, hindi lang cherry picking lang ng mga verses. So by context dapat natin ina-apply. Pero ito similar kay Daniel na talagang hindi po siya nagdalawang isip na i-disobey yung culture o yung law, yung decree na gustong ipatupad. So the application here mga kapatid, when the laws, culture, or people challenge your conviction, will you still pray? Or will you, mag-yield ka ba? Kagaya sa atin ito, magandang example, di ba? Nandito tayo sa ibang bansa. Paano kung ipagbawal ang pagbabasa ng Biblia? Anong gagawin natin? O sinabi lahat tayo, kailangan sumamba sa Diyos nila. Ako, sinasabi ko sa inyo, uuwi na ako ng Pinas. Kung kailangan na natin lahat sumamba sa Diyos nila, uuwi ako ng Pinas. Hindi ako mag-i-stay dito. Kasi may option naman tayo, di ba? Buti nga tayo, may option. Si Daniel wala. Wala siyang option. Kundi, bumalik doon sa lugar, sa kwarto niya at manalangin. So again, ulitin ko mga kapatid, the first point is, true faith remains steadfast under pressure. Alam pa rin, hindi siya nagdalawang isip. Alam niya pa rin kung anong kailangan niyang gawin. At alam niya kung saan siya nakatayo. Alam niya kung anong kanyang pinaniniwalaan. Daniel didn't need to feel brave. He simply trusted God more than he feared man. Nagtiwala siya sa Diyos kaysa sa matakot siya sa kanyang amo. At yun, magandang example na i-apply natin sa ating mga araw-araw na ginagawa. Diba? Kahit sa paaralan yan, diba? Apply natin yan. Mas takot ka ba sa teacher mo o mas takot ka sa Diyos? Sa opisina, sa trabaho natin, mas takot ba tayo sa boss natin o mas takot tayo sa Diyos? Hanggang saan ang takot natin? Palagi nga binabanggit dito ni Pastor, takot tayo malate. Takot tayo malate sa ating mga trabaho. Pero hindi tayo takot malate dito sa church. So yun, isang example na nagpapatunay kung saan tayo mas takot. Kailangan po natin mas matakot sa Diyos na pumapatay ng hindi lang laman kundi pati kaluluwa. So, again, tanong po yan mga kapatid sa atin na kayo lang ang mga kasagot. Again, ulitin ko yung application natin. When culture or people challenge your convictions, will you still pray? Or will you stand for what is right? Halloween. Halloween na. Ang
ang school nyo, pinapag-costume kayo ng Halloween. Ano ang gagawin mo ngayon? Sige nga. Si Daniel, buhay niya yung kapalit. Hindi natakot. Kayo, pinag-costume lang. Bumili agad kayo ng costume. Diba? So, ano bang siniselebrate natin? Araw ng mga buhay, araw ng mga patay. Amen? So again, mga kapatid, sa office namin palaging mayroong costume, may parade pa yan sila dun sa office namin. So, hindi ako nagjo-join. Pero nagti-t-shirt lang ako ng black. Yun na yung costume ko. Nagti-t-shirt lang ako ng black that day. And hindi ako nagpa-parade. Last time, hindi nga ako nagtumingin ng parade nila. Nandun lang ako sa pantry, naglalaro lang ako ng foosball. So, ang tanong, mga kapatid, saan tayo mas takot? Diba? Gayahin po natin si Daniel. Ganun lang kasimple. Gayahin natin si Daniel, hindi nagdalawang isip, ginawa niya kung ano ang tama. At ganun din tayo dapat pagdating sa panalangin natin, mga kapatid. Ganun dapat yung faith natin. Point number 2. True faith is consistent in private and in public. Okay? True faith is consistent in private and in public. Ginawa ko na itong pang grade 1 na points para maintindihan nyo agad. He went into his house and his windows being open in his chamber towards Jerusalem. Daniel's prayer life was not a show. It was a habit of holiness. Imagine niyo, pati yung mga tao na may mga galit sa kanya, alam kung anong gagawin niya. Susundan natin to kasi magpipray to. Ibig sabihin, consistent siya sa kanyang ginagawa, sa kanyang prayer. Actually, kaya nga ginawa yung decree yun kasi alam nilang nagpipray si Daniel palagi. Alam po ng mga taong nakapalibot sa kanya na si Daniel ay nagpipray. Sa school niyo po, alam pa ba ng mga kaklase natin? Sa office niyo, alam ba nila ng mga ka-office mate mo na hindi ka umiinom? Alam ba nila na hindi ka naninigarilyo? Last Friday, sasama sana ako sa soul winning, kaso biglang nagkaroon ng celebration ng mga na-promote to manager. And hindi na ako nakatakas kasi nandun ako sa office kasi nag-overtime nga ako. I thought makakahabol ako ng soul winning. Hindi ako nakahabol ng soul winning. Tapos pinag-pray nila ako sa pagkain. I prayed for the food. Naglabas sila ng Jack Daniel, magiinuman sila. So sabi nung isa, after ko nagprayer ako, pasalamat ako sa na-promote, salamat ako sa pagkain. Sabi nung isa, actually, yung pinunta natin dito, hindi talaga inuman, magba-Bible study tayo. Parang nagtawanan sila. Kasi narinig nila yung prayer ko. And then, ang nakakatawa dun kasi, sabi nila, mag-ano na lang kaya tayo, mag-Bible study. Kaso, parang gino-joke lang nila. Sabi ko, walang problema, kaya kong mag-lead ng Bible study kung gusto niyo mag-Bible study. Pero si Jake Daniel yung nangibabaw. Nagtagay-tagay sila ng Jake Daniel. Tapos umalis na ako after kumain. So, nakakatawa lang kasi alam nila na hindi ako umiinom. So, hindi nila ako tinagayan kasi alam nila hindi ako umiinom. So, ang tanong ko kasi, alam ba ng mga taong kilala natin na hindi tayo umiinom? Alam ba ng mga taong kilala natin o mga secret agent tayo ng mga Kristiyano? Amen? So, kailangan, kagaya ni Daniel, di ba? Alam na alam ng mga to kung anong gagawin ni Daniel. Alam nilang
lang pupunta to si Daniel, magpipray to eh. 'Di ba? Ang problema kasi minsan sa atin, pag kasama na natin ang ibang mga tao, practice nila yung sinusunod natin. Nawawala yung pagiging Kristiyano natin. So, the truth here is, actually may verse dito sa Matthew 6:6 ano, but thou, when thou prayest, sabi diyan, enter into thy closet. 'Di ba? Public man yan o private. Sabi sa Psalms 55:17, evening and morning at noon will I pray. Mga kapatid, ang ating pagiging Kristiyano hindi lamang kung may taong nakatingin sa atin o yung mga kapatiran natin nakatingin sa atin. Let your prayer life be real. Dapat yung prayer life natin totoo, regular, and relational. Kailangan mga kapatid, hindi lang tayo dito nagpipray. Diba? Kagaya nga nung sa umaga, before tayo, pagising natin, nagpipray na rin tayo. Sa opisina, sa trabaho natin, nagpipray tayo. Ipakita natin sa mga tao na hindi tayo kagaya nila. Okay? Na hindi ka umiinom. You show that, pakita mo na mayroon kayong pagkakaiba bilang ikaw isang naniniwala sa Diyos. Kasi kung pare-pareho lang ang asta natin kung saan tayo mapunta, ano nang pinagkaiba natin? Paano magkakaroon ng distinction at paano ma-recognize na itong mga to, ano yung pagdating sa hindi yan sila nagaganito, hindi sila nagaganyan. And minsan na yung meron nga dun sa opisina namin, 2 Jehovah's Witness. Sila talaga ang tindi ng disiplina nila. Hindi sila nakikipagsalamuha. Pag may birthday, nandun lang sila sa upuan nila. Pag may mga nagboboto, di rin daw sila nagboboto. Pag naglalaro kami dun sa ng mga games pag lunch break, hindi sila nakikipagsalamuha, hindi sila naglalaro. Okay, pag nagkakainan, nakaseparate talaga sila, yung mga Jehovah's Witness. So kinausap ko yung isa nung isang araw kasi nasa tapat ko siya. At tinatanong ko nga yung about sa mga pananampalataya niya. So ang stand pala nila, pag nakakausap kayo ng Jehovah's Witness, ang stand nila pagdating sa Trinity, na yung Holy Spirit daw ay hindi siya ka-level ng Diyos. Even the Lord Jesus Christ. Okay? Kasi sinabi mismo ni Jesus Christ, there is my Father is greater than I, kumbaga, parang meron daw mas greater sa kanya at yun daw yung Ama. So I pull out the verse, yung verse na sinasabi ko, yung verse na sinasabi sa 1 John 7 natin, yung the Spirit and the Father, the Son, and the Spirit are one. Sabi ko sa kanya, ano yung interpretation nito sa inyo? Sabi ko. At sabi niya, one team lang daw sila, pero hindi sila iisa. Isang team, parang tayo daw. Parang grupo tayo, isa ang layunin natin. Pero hindi daw sila iisa. Okay, so can you imagine if you don't have knowledge about sa salita ng Diyos, ang bilis mong masway sa mga gano'n. Baka isang team nga sila. Tapos ang Holy Spirit, ang Holy Spirit hindi siya persona ng Diyos sa kanila. Kumbaga, something like force daw siya, something power, force ng Diyos na kumikilos. So magkaiba-iba sila, pero hindi daw sila equal as one. Okay? So ganun po ang doktrina nila. Again, it's another twist na mukhang tama pero mali. Na-enlighten lang ako. So pinapakinggan ko siya because para sumanib ako sa kanila, para malaman ko kung ano yung stand nila. And yun nga, yung stand nila. Ang pagdating sa pagbibigay, wala silang specific na amount, basta nagbibigay lang daw sila. Okay? So, mga kapatid, again, consistent dapat, private man o public. Ang iba sa atin naman, sobrang public lang. Diba? Pakitang tao lang. Tapos pagdating sa bahay, pag personal mo na, hindi ka naman nananalangin. Si Daniel both.
Kahit nasaan siya. Okay, makita man siya o hindi, nananalangin siya. Do not just pray when people watch. Let your prayer life be real, mga kapatid. Again, ang ating prayer life is dapat parte yan ng buhay na. Kaya nga yung kinanta natin ngayon, di ba? God answers prayer. Ano yung verse 2? Whisper of prayer. Yeah, whisper of prayer daw in the morning, whisper of prayer at noon, whisper of prayer in the evening. So, ugaliin natin makipag-usap sa Diyos. Sabi ko na rin to before, ako, pag umaga, before pagsakay ko sa sasakyan, I talk to God. Kasi may release pag nakikipag-usap tayo sa Diyos. Nabibigay natin yung mga burdens, yung mga worries natin. I don't know if you feel it, pero ako nakakapag-release ako. Yung mga worries natin, especially mga finances natin problema, mga bagay na worries natin para sa ating family, sa mga anak, sa asawa natin, binibigay natin sa Diyos at meron po iyang release. Point number 3, true faith is grateful even in trouble. Okay? Kaya nyo bang maging grateful, mga kapatid, kahit nasa trouble na kayo? Daniel 16, and prayed and gave thanks before his God. Sabi sa verse 10. He even prayed and gave thanks before his God. Nagpasalamat pa siya sa Diyos, mga kapatid. Diba? Even when facing lions, then Daniel still thanked God. Gratitude was part of his worship, mga kapatid. Kailangan maging parte yan ng sistema natin na maging mapagpasalamat. Not his circumstances lang. Thankfulness in trials reveals a heart anchored in trust. Ulitin ko The truth here is, thankfulness in trials reveals a heart anchored in trust. Kung marunong kang mapagpasalamat ka sa Diyos, ibig sabihin, may tiwala ka sa Diyos. Diba? Pero pag may araw na tulala ka na lang, di mo na alam anong gagawin mo, ibig sabihin, nagkukulang ka na ng pananampalataya at tiwala sa Diyos. Diba? Minsan, mga lutang na tayo minsan Lutang na tayo pag wala na tayong pera. Kahit pa ulit-ulit kung binabalikan yung Excel sheet ko sa budget, di nagbabago. Kulang pa din. Kulang sa patingin ko. Pero sa Diyos, that would be enough for now. Kasi iba naman ang standard natin sa standard ng Diyos. Alam naman Diyos kung anong kailangan natin for now. 1 Thessalonians 5:18, 1 Thessalonians 5:18, in everything give thanks. In everything, sabi ng Panginoon, give thanks. Not in something. In something, give thanks. When you pray good, when you feel good, give thanks. Sabi ba doon? When blessings are coming or raining, give thanks. No. In everything. Kasi nga, di ba, ang trials daw ng faith natin is precious than gold. So, kung sinusubok tayo, magpasalamat tayo because big sabihin, tinatry yung ating mga panampalataya para mas magtiwala tayo sa Diyos. In everything, give thanks. Pag magpe-present kayo, kinakabahan kayo, give thanks sa Panginoon. Philippians 4:6-7, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving. Pag tayo nanalangin, palagi may pagpapasalamat sa Diyos. In everything, again, in everything, but in everything by prayer and supplication. May worry kayo sa Panginoon, ipanalangin nyo, makipag-usap kayo sa Diyos, makipag-deal kayo sa Diyos. Kasi again, kung hindi yan test, basta wala ka lang tinatago, mga kapatid, na kasalanan, hindi yan consequence. Minsan kasi consequence ng mga nangyayari sa atin At mahirap na agapan pag consequence na. Pero pwede pa rin tayong bumalik sa Diyos. Huwag kayong mag-alala. Pero may mga consequence, again, paulit-ulit ko itong sinasabi, may mga consequence na patuloy mo ng dala-dala. Kagaya ng fornication at adultery. Pag nagkamali ka dyan at nagbunga yan, dala-dala mo na yan.
Hindi na mawawala yan. Application, gratitude transforms fear into faith. Kita niyan? Gratitude transform fear into faith. Pag marunong tayo mapagpasalamat, yung takot natin mawawala. At makakonvert ito sa pananampalataya. Nagets nyo? It keeps your heart fixed on God's goodness even in danger. It keeps your heart fixed on God's goodness even in danger, mga kapatid. Again, that third point, ulitin ko, true faith is grateful even in trouble. Ang tunay na pananampalataya, grateful ka pa din. Grateful pa din kahit nasa trouble na tayo. Okay, ang buhay natin hindi palaging masaya. Darating tayo sa mga troubles. Ha? Kagaya sa amin ngayon, may bagyo. Buti na lang nakapag second floor na kami. May bagyo na naman doon, may baha, may lindol. Diba? May mga trouble na darating sa buhay natin. Ang tanong, makakapagpasalamat pa rin ba tayo? Ang dami ang bumabait pag may lindol eh. Oh Lord, Lord, tama na Lord. Di ba daming tumatawag sa Diyos pag may lindol? Meron pa akong nakita, yung isa, parang nag-super saiyan eh, gumanon siya sa lupa. Tapos huminto yung lindol. Sabi siya lang daw pala yung nagpahinto ng lindol. Maraming biglang nagiging maka-Diyos, ano? Pag may mga trouble sa buhay natin. So, tayo mga Kristiyano, mga kapatid, dapat partiyan ng buhay natin, maging mapagpasalamat. Lastly, true faith inspired bold witness. Magi-inspire yan, mga kapatid. True faith inspired bold witness. Kailangan yung testimony natin consistent. Kasi yung taong nakapalibot sa atin, nagmamatsyag sa atin, dito man sa loob ng church o sa labas, may mga taong nakatingin sa atin. And some of them ay nag-o-observe. Nag-o-observe sila sa mga kilos natin kung paano tayo kumilos bilang mga Kristiyano. At minsan ang ating pananampalataya nag-i-inspire. Meron nga akong born again na kasabayan sa sasakyan dati nung nagka-carlift pa ako. Nung na-promote ako, sabi niya sa akin, buti ka pa na-promote. Pero kasi, ikaw kasi consistent ka. Nakikita niya kasi ako every morning, nagbabasa ako dun sa sasakyan niya ng Bible. Ikaw kasi consistent ka, ako kasi. Tapos smile na lang siya. Sabi niya, sana daw kasi din na ma-promote din daw siya, sabi niya. Pero kasi ikaw daw, kasi consistent ka. Hindi ko alam kung anong consistent sabi niya kasi siguro nakikita niya ako nagbabasa ng Bible every morning dun sa sasakyan niya nung nakikisabay pa lang ako. But again, it inspires people. Pag yung lakad mo ay kung anong lakad mo sa loob ng church, yun din ang lakad mo sa labas. Nalalaman nila kung sino ka talaga. Amen? Hindi yung nagka-problema kayo sa office, nagmumura ka na doon. Sasabihin, kaya may mga tao, di ba? May mga ako naririnig na mga dating mga kaibigan na may mga tao daw na nagsisimba pero nagsasanto-santuhan lang kasi alam naman nila pagdating sa bahay magmumura din, especially ng Catholic pa ako. May mga ang tawag nila dun sa mga matatandang nagaan yung santo daw. Itong mga to nagaan yun ng santo pero pag dito sa bahay, mga neighbors ba, chismis ng neighbors. Grabe naman magmura. Grabe naman makapanglait ng kapwa, makapaglibak ba sa Tagalog? Tagalog yung libak, chismis. Mag-chismis ng mga neighbors. Pero pag daw alam mo kung kanino ko ito narinig doon sa isang pusher, mayroong isa sa amin parang siya, dealer siya ng marami kasi akong kaibigan na pusher eh. Yung pusher ng marijuana at saka shabu. Marami kasi doon sa amin talaga yan. Sabi sa akin nung isang medyo high profile to na pusher. Sabi niya sa akin, alam mo yung mga yan, mga hipokrito yan. Kala mo nagtatago daw sa relihiyon. Pero
sa totoo, sa kanilang mga bahay, mga demonyo naman. Kumbaga, ang pinapoint out niya, kaya daw siya hindi nagpupunta sa church. Hindi pa ako Kristiyano, no, napag-usapan namin. Hindi ako nagpupunta kasi puro lang naman pagpapanggap ang nandyan. Pupunta ka dyan sa simbahan na yan. So, he's talking about the Catholic Church dun sa amin. Pupunta ka dun sa simbahan na yan, pero alam mo naman kung anong mga ugali niyan sa bahay. Paano ka daw i-inspired pumunta dyan? O paano mo masasabi na ang mga nagpupunta dyan ay nagbabago? O parang ginagamit lang nila yung relihiyon na yan para magmukha silang matino sa harap ng tao. So, may mga taong ganon. Kaya, ingatan natin ang ating ang testimony natin bilang mga Kristiyano. Hayaan nyo na yan kung may mga born again kayong kakilala, ibang denomination. Pero tayo, isipin mo yung sarili mo. Huwag kang magda-dive in lang sa mga gusto, kung ano yung ginagawa ng iba. Kailangan may distinction tayo. Kailangan makita sa atin ang totoong testimony ng isang Kristiyano. Kaya nga sabi sa Matthew 5:16, di ba? Let your light shine before men. Amen. Paano kung maitim ka? Okay? Ka nagla-light. Sa aming mga dark, paano kayo magla-light? Let your light shine before men, mga kapatid. Okay? Pakita natin. Nawa makita sa atin ang totoong testimony ng Kristiyano. We ought to obey God rather than men. Acts 5:29. Let your devotion to God be evident even when others mocks or persecutes you. True faith, again, point number 4, true faith inspires bold witness. Okay? May mga taong nakatingin sa atin, although hindi man niya nag-church, hindi man niya sumasama sa'yo, alam nila, doon ko yung nalaman nung pinag-pray nila ako, sabi pa nila sa akin, guys, parang bumabait na ako. Sabi nila, parang bumabait na ako. Paglabas ba natin dito, mga holy na tayo, sabi nila sa akin. So, natatawa lang ako sa kanila kasi tapos nung nag-meeting ako, nung meeting ko yung team ko, binigyan kasi ako ng 7 na tao under my team. So, ang sabi sa akin ng director, kausapin ko daw sila every week, impart ng knowledge about sa trabaho. So, 3 weeks ago, ginather ko sila and then nag-exhort ako sila sa kanila regarding sa pagtatrabaho nga. Sabi ko sa kanila na ugaliin natin magtrabaho not because nakakakita yung boss natin. Nakakita, nandyan yung si boss ganito, si boss dyan, si boss Rai nandyan si boss Mil. Huwag natin ugaliin, bibilis lang tayo kasi nandyan sila. Ugaliin natin magtrabaho na nagtatrabaho dahil binigyan tayo ng Diyos ng trabaho. At itong trabaho na binigay sa atin ng Diyos, pag-igihan natin kasi Diyos ang mabibigay sa atin ng promotion o Diyos ang nakakakita. Kasi sinasabi ko sa inyo, kagaya ng Starbucks, napakalakas nila 2 years ago. Pero tingnan mo ngayon, wala na tayo masyadong project sa Starbucks. Kaya sabi ko, itong project natin anytime pwedeng kunin ng Diyos sa atin. Pero ang sinasabi ko sa inyo, pag tapat kayo sa Diyos, kahit mawala pa yung kumpanya, yung trabaho, hahabulin kayo. So sabi ko sa kanila, sabi nung isa na naman na bakla, 3 bakla na sa team ko bagong hired, puro bakla, napunta sa akin, 3. Sabi niya, guys, bumabait na ako. Sabi niya, feeling ko nagiging holy na ako habang nag-uusap tayo. Paglabas ba natin dito, may mga bilog tayo, sabi niya. Yung mga palagi lang silang ganon, ginagawa nilang joke every time ako nagtatry mag-exhort sa kanila. But, I'm not bothered. Gusto ko lang maunawaan yung mga kapatid na kahit nasaan tayo, huwag nating ibahin. Huwag tayong mag-dive in porque ganito ang sistema nila, ganon din tayo. Conclusion, Daniel didn't survive the lions den because of his strength, but because of his steadfast faith in God. When the world signs it decrease against truth, may we like Daniel. May kagaya natin si Daniel, mga kapatid. Kneel in prayer, stand in conviction, and trust in the God who delivers. Dineliver siya ng Diyos, mga kapatid. Final exhortation ko sa inyo, when the test comes, don't close your window. Open your window.
Huwag tayong magsarado. Iba sa atin, pag may test, nagmumukmuk. Si Daniel hindi, nagbukas ng bintana at nagpray sa Diyos. Di ba? Huwag tayong magmukmuk. When the test comes, don't close your window. Open it wider. Mas buksan nyo pa. When the world silence faith, lift your voice higher. Kung nakikita nyo na hindi na uso yung prayer, mas maging prayerful kayo. When fear surrounds you, remember, the God whom we serve is able to deliver. Sabi yan sa Daniel 3:17. So mga kapatid, I hope ma-encourage tayo sa faith ni Daniel. Huwag kayong ma-encourage sa faith ko. Ma-encourage kayo sa faith ni Daniel. Si Daniel na hindi natakot. Si Daniel na ipinakita niya ang tunay na pananampalataya, hindi na trouble. Ulitin ko lang itong 4 na points, di ba? First point, true faith remains steadfast under pressure. True faith is consistent in private and in public. True faith is grateful even in trouble. And lastly, true faith inspires bold witness. Okay, so I hope ay natutunan kayo mga kapatid. At tayo po ay manalangin. Let us all stand and let us pray. Heavenly Father, I thank you, Lord, for this evening. Indeed, the life of Daniel is a blessing to us, a reminder and a test para sa aming Panginoon na mga mananampalataya sa panahong ito. Lord, wala pa kami sa ganitong test, O God, na kailangan patayin ang taong hindi nananampalataya, ang hindi sumamba sa Diyos-Diyosan ng bansang ito. Pero, bumababa na, Panginoon, ang pananampalataya ng mga tao ngayon. And thank you for reminding us that we should be like Daniel, O God, na ipakita ang pananampalataya dapat na mayroon kami. Na wala kami dapat ikatakot, wala kami dapat ipag-alala, kundi kailangan lang namin maging mapagpasalamat kasi sa lahat ng bagay, kaya mo kaming i-deliver, Panginoon, pag kami ay nasa side mo. Ang problema lang minsan, Panginoon, is wala kami sa side mo eh. Kaya nagkakaroon kami ng mga problema na ang hirap isulba kasi hindi na kami ayon sa iyong kalooban. Turuan mo kami lumakad ayon sa iyong mga palatuntunan, ayon sa iyong kalooban, at para sa lahat ng sa lahat ng mga test na madadaanan namin, Panginoon, ay mas mabilis lang namin itong ilapit sa iyo, ipag-pray sa iyo, ipagpasalamat sa iyo, kasi lahat ng ito ay bahagi lamang ng paghuhubog mo sa amin kung sino kami na gusto mong maging kami sa balang araw. Salamat, Panginoon, again for the reminder, and I hope ang mga kapatiran ko, Panginoon, na nandito sa silid na to, lalabas na may pusong mapagpasalamat at may pananampalatayang kagaya ni Daniel. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, may be seated. Tayo ay namako na sa ating prayer. Ano ba? Yeah, let's form a circle as practice. And let's pray a 3 prayer requests of our brethren. Let's form a circle. Okay.